Another vlog. In this video, pag-usapan po natin kung ano yung mga tips ko kung ikaw ay isang incoming first year college student. Kaya naman, kung gusto mo malaman, ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero yun nga guys, na wala masyado emotions, inaantok na ako pero gusto ko lang talagang i-film at i-share sa inyo kung ano po yung talagang aking tips para sa inyo, para sa mga estudyante dyan. At ano ba yung mga realizations ko din ngayong magpa-4th year college student na ako. Alright? So, kaya naman guys, panoorin nyo ng buo ang video na ito dahil sure ako may matututunan kayo. So, unang-una kasi dyan guys, background ko muna pala is nasa field ng finance, but yung course ko mismo ay BSVA major in financial management. So, incoming, 4th year na. Alright? 4th year college student, no? 4th year finance student. So, kaya naman, etong mga tips ko, hindi lang ito para sa FM or sa finance, but also in general muna, no? Sa lahat ng magiging college student ngayong taon, ano ba muna yung realizations ko, no? Dito sa college life, dito sa college journey. Unang-una po kasi dyan guys talaga, number one, hindi na ganun kalakaran katulad sa high school at senior high school. Hindi po ganun ang kalakaran pala. Okay? Kasi syempre, bagong salta ka, hindi ko din alam eh. I mean, magpo-4th year na ako ngayon, somehow I have the right to say kung ano yung mga advices natin. But nung first year ako, syempre, paano ko mag-a-advise, right? So, kaya nakita ko na pagpasok kong ganun sa isang Rizal Technological University po ako nag-aaral, no? State U. So, ibang-iba, no? Syempre, iba yung kalakaran sa mismong facilities, yung lalong-lalo na sa activities, okay? Sa learning system, kumbaga, as a whole. So, bakit po ibang-iba? Dahil ang learning system po dito is may mga prof talaga na, alam mo depende na talaga sa prof, ika nga nila, no? Kaya ngayon, ibang-iba dahil sa high school, college, sa senior high, pagbibigyan ka pa, tuturuan ka pa, but sa college, no, minsan ikaw na lang, no, bibigay sa yung module, pagre-reporting kayo agad, no, first week pa lang, second week pa lang, and then, aralin nyo lahat yan, then, meron mga prof na papasok lang, pagka-exam na, pagka-quiz, and yun, basta iba po yung kalakaran, you know what I mean na, no, just research as well, okay? So, that's number one. Iba yung kalakaran. Kaya aralin nyo, magtanong na kayo in advance, no? Yun po yung mga kalakaran na sinasabi ko na talagang matututo kayo on your own then as well. Alright? So, that's number one. Number two naman is, syempre, sa college life po, syempre naman, you have to have patience and determination po talaga. Kasi, dito sa college, no, napatunayan ko na bukod doon sa iba ng kalakaran, syempre, nag-iba rin yung tinatawag natin na circle of friends, no? Kasi actually po kasi, it's either broken or block section yung tawag nila. Okay? So, minsan hindi na kayo magkakaklase next sem. Unlike, di ba, parang kada quarter, pagka high school, ka senior pa, parang, di ba, kayo pa rin eh. Pero minsan, pagka irregular student, kami mga ganun pa, no? Paiba-iba ka ng section, sa bawat subject, pwedeng iba-iba yung kaklase mo, kaya iwasan mo maging irregular student, or kaya naman, nagiging irregular student kung ang daming factors eh, kung may trabaho, working student, kung kung na-late kang enroll, so may problema. So, may mga ganun pong factors. Kaya, siguro, pagka ikaw naging irregular student or pagiging irregular student yung pinili mo, which is wala namang problema, para makapili ka ng sarili mong schedule, kung may work ka, ay iba-iba yung kaklase mo sa bawat subject, sa bawat semester, may mga ganun po. Okay? So, kaya, syempre, ikaw, mag-a-adjust ka rin. Kasi, well, kahit hindi ka naman irregular student, ganun po sa amin, no? Kada semester ay nababago yung kaklase. Okay? So, kaya you have to have determination and patience na kahit wala yung mga minsan ganun eh, no? Bakit nasabi ko kailangan mo ng pasensya at determination? Dahil minsan tayo, usong-uso, mga back then, nakarely sa mga kaibigan, sa mga sagot, sa mga source. Well, lahat naman yung pinagdaanan, no? But in college, no, meron pa rin naman ganyan. I don't see wala, no? But syempre, hindi natin recommend mag ganon kayo or masakay sa kaibigan nyo, sa tropa nyo, no?
sa college po, sarili mo ang dala-dala mo dyan, no? Kaya ako medyo prangkahan na, ako po, sa totoo lang, wala ako masyadong kaibigan sa college, no? Bakit? Ang paniniwala ko po kasi, dapat, kaya mo dalhin yung sarili mo. Kasi, pagka ako, di ba, may kaibigan, syempre, mostly, doon ka nagre-rely, mga sagot. So, sabi ko nga, syempre, hindi po maganda yon. Madadala mo yun sa trabaho. Paano pagka, di ba, nagganon na kayo mga kaibigan mo, wala na sa college, yung parang, paano kayo, di ba, magiging emotional ka. So, kaya again, it's the right balance siguro no? Na meron kang kaibigan, meron kang social interaction, but meron ka ding alam yung study time mo talaga, me time mo rin na mag-aral, no, na mabalance yun. So, alam niyo na yung ibig kong sabihin. Kailangan nyo talaga magsumikap din mag-isa. You have to have patience and determination. Okay? So, and number 3, eto naman, last na siguro, no. Syempre, college life, yun nga, sabi ko, iba na yung sistema, iba na yung talagang kailangan mong magpursige, yun no, yun. Kasi ako, pasuko na rin ako muntik na no, kahit nga pala-aral ako, pero mapapasuko ko sa dami ng pinapasa, pinagagawa, no. So, but this number 3, ano po yung pinaka-importante kong message, no, sa inyo, sa magiging college student, is that, enjoy the process ng pagiging college student. I mean, ako, magpo-4th year na po ngayon. Ano yung mga realizations ko? Sa RTO ako nag-aaral at masaya akong pumapasok kahit minsan hindi pa naman ako na-late, but yung pagpasok po kasi sa college, ilang taon lang yan? Mostly 4 years, right? So 4-5 years. Sa mga ibang course, 5 years. Alam niyo po, ito yung mga realizations ko, no? Kaya bakit sinabi kong i-enjoy? Dahil yung 4 to 5 years po na yun, nagugugulin nyo sa eskwelahan. Pag yun po, natapos na. Alam niyo pong sinasabi ng mga nakagraduate na, yung mga nagtatrabaho na, gusto nilang mag-aral ulit. Gusto na lang nilang bumalik ulit sa eskwelahan. At ganun na lang yung responsibility. Okay, kasi paglabas mo ng eskwelahan, Brad, no? Sasampaling ka na ng totoong buhay. Na kailangan magbayad ng bills, kailangan mong tumulong sa magulang mo, kailangan mong ganito, ganyan. Kaya nga ako, parang, 4 year na ako, parang, actually, parang mas masaya yung buhay ko nung first year kasi parang, discovery, college na ako, ngayon magpo-4th year ka na. Diba? Next year, gagraduate na ako. So, parang, ito na yun, parang natapos ko na siya, ito na, next step ka na. No? Although yung sinasabi ko nga, what do I mean is that, lilipas ang panahon, makakagraduate ka talaga, oras lang ang kalaban mo. No, oras, talagang effort mo lang gagraduate ka papasa ka What do I mean is that, yung panahon, lumilipas yan. No? Enjoyin mo yung pagiging estudyante mo, na, alam mo yun, na, pagka ikaw graduate ka, sasabihin mo na lang, sana estudyante na lang ako ulit, no? Kaya nga ngayon, nare-realize ko na, ito na pala, 4th year na pala ako. I mean, isang taon na lang, gagraduate na ako. Ito, pag binalikan ko tong video na ito, no? Graduate na ako. Mamimiss ko yung mga panahon na pumapasok ako ng eskwelahan. Mamimiss ko yung mga nakausap ko rin ng kaibigan ko. Mamimiss ko yung mga prof ko, no? Na kahit yung iba, diba? So, I mean, alam mo yun, kahit may bad, good, no, whatsoever, negative, positive, I mean, somehow, diba, maiisip niya na, diba, hindi ganun kabigat na unlike pag graduate ka na. So, kaya yon, I mean, masaya lang na na-share ko yung ganda experience, no, lalo na sa magiging college student na, syempre, mga added tips, last na lang, no, syempre, maging prepared kayo sa mga gamit po ninyo, maging responsable kayo, kung may kakayanan kayo mag-leader po kayo kasi lagi po tayo nag-leader. Yan, experience nyo rin kung kaya ng oras nyo, ng katawan nyo, yung pagiging student leader. Syempre, galingan lang palagi. No? Magaling ka makisama sa mga profs mo, sa mga teachers mo. Ang dami kong mga learnings na ganyan. Mag-participate ka. Kaya hindi para sa grades, kundi para matuto ka sa sarili mo. May maging laman po ito at matuto ka ng hindi lang ng lessons, kundi ang tunay na
pagpapakatao na magagamit mo paglabas mo ng eskwelahan nyo. So, kaya yun lang guys. Marami pa tayong mga episodes na ganito. Ayoko nang paabuti ng lagpas 10 minutes. God bless you all. Sana marami po tayo na share. God bless you and see you on my next vlog. Let's go.